Talagang. Okay, hello. Magandang gabi po mga minamahal po naming mga kapatid sa Panginoon, mga pastors, mga ministers, mga kamanggagawa natin sa ubasan ng Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa oras po ito, ating talakayin po itong sinabi ng Panginoon Jesucristo dito po sa Marcos 16. Kasi alam ko lahat ng mga churches ngayon, meron ng mga plano na sa 2026 na maglunsad ng iba't ibang mga gawain. Yun talagang dapat po natin gawin ngayon kasi na alam naman natin yung nangyayari ngayon sa NATO, no, sa Europa, na mainit na po talaga ang labanan ngayon. Si Putin, nag-threat na siya ng gagamit siya ng nuclear. At naka-aim na po ito sa Germany, Great Britain, France, yung mga member ng NATO countries. Talagang nag-ready na si Putin ng kanyang mga tactical nuclear weapon. At ito ang pinoproblema ngayon ng NATO leaders dahil nung una sabi nila nambabluff lang si Putin. Ngayon po wala nang choice si Putin kundi gamitin yung kanyang mga nuclear, no? Kasi natatalo na sila sa labanan, bagsak ang ekonomiya nila. Alam niya, talagang delikado siya. Kaya yun na lang po ang talagang niya, siguro paraan na iniisip niya para takutin itong mga NATO countries. Kasi talagang ang lumalaban naman talaga sa Ukraine ay yung mga NATO countries, tulad ng Amerika, Great Britain, France, Germany, Sweden. Yan ang nagsusupply ng armas, jet plane, jet fighters, iba-ibang ammunitions, missiles. Kaya kung hindi tutulong ang NATO, matagal nang talo ang Ukraine. Kaya ngayon, talagang ang giyera talaga, Russia versus NATO na. Kaya ngayon, ito na lang ang pinakahuling paraan ni Putin para tumigil ang NATO sa pagsuporta sa Ukraine. Tinakot niya, kapag hindi nyo hininto ang pagsuporta sa Ukraine, ito po ang niya, titirahin namin ang mga major cities nyo, yung mga bansa nila. Mga major cities tulad ng Berlin, Paris, grabe po. Talagang itong threat ni Putin, talagang pinroblema talaga ng mga NATO leaders sapagkat pwedeng mag-trigger ito ng World War III o nuclear war. Kaya nagdao sila ng emergency meeting madaling araw. Talagang ginawa nila yan para malaman nila ang gagawin. Kasi alam nila na pwedeng gawin ni Putin yan. Kasi desperado si Putin . Desperado na siya dahil ang mga mamamayan niya, marami nang galit sa kanya, ayaw na kay Putin, pinabababa sa pwesto. Kaya si Putin may pride, gusto niya talagang manalo sa digmaan. Kaya gusto niya nang gamitin ang pinakamatindi nilang mga sandata, itong mga nuclear weapon nila. Kaya mga kapatid, nakahula naman sa Bible, magkakaroon talaga ng nuclear war. Pero naniniwala ako bago mangyari yan, bago dumating ang tinatawag na Armageddon, tatapusin muna ng Diyos ang kanyang ebanghelyo. Hindi pa po tapos ang gospel. Ang ebanghelyo po kinakailangan pang lumaganap sa buong mundo. Ang true gospel, sabi ng Lord. Matthew 24:14, sabi ni Jesus, "And this gospel of the kingdom shall be preached into all the world." Sabi niya, into all the world. For a witness unto all nations. Para daw magpatotoo sa lahat ng mga bansa. Wala nang makakapagdahilan pa sa judgment. And then, at lumaganap na yan, and then, sabi niya, shall the end come. Doon pa lang darating ang kawakasan pag natapos ang gospel. Ngayon po mga kapatid, alam nating lahat na talagang hindi pa panahon para magkaroon ng nuclear war. Kaya nga magkaisa tayong manalangin sa kapayapaan po ng Europa. Ganon din po dito sa South China Sea, sa ating Philippine Sea. Ito namang China, ang pinaproblema dito sa
atin dahil ang China desidedong girahin itong Taiwan. Ang plano nila, 2027, i-invade na nila, sasakupin na nila ang Taiwan kahit sa anong paraan. Militarily o talagang pauulanan daw nila ng 1,000 ballistic missile. Mga kapatid, napakaliit ng Taiwan. Kaya yung strategy ng China na pinaplano niya, posibleng magtagumpay yun Kasi isipin mo, paulanin mo ng 1,000 missile ang isang maliit na bansa. Talagang mawawasak lahat ng mga military bases niyan, mga niya. Kaya mga kapatid, hindi pwedeng hindi talaga matalo nila. Kaya bago makarating ang suporta sa Amerika o sa ibang bansa, talagang masasakop nila. Kaya nga ang Amerika ngayon po nagde-deploy na siya ng maraming sundalo sa Japan, sa Pilipinas. Pinaghahandaan talaga ng US ang gagawin ng China sa Taiwan. Dahil talagang hindi niya pababayaan ng Taiwan. Kasi pag nakuha ng China ang Taiwan, patay ang negosyo ng Amerika at Japan. Pwede niyang kontrolin itong Taiwan Strait na kung saan dumadaan ng mga barko ng mga iba't ibang bansa, mga kapatid. Kaya makokontrol niya yung navigation dito sa dagat, pwede niyang harangin yan. Mga kapatid, magkakaproblema ang Amerika. Pati na po yung Japan at iba't ibang mga bansa. Kaya galit din, ayaw din ng UK, pati ang France na makuha ng China itong Taiwan. Kaya nga mga kapatid, yan ang mga posibleng pwedeng pagmulan ng World War III, itong Taiwan, itong plano ng China na girahin ng Taiwan, at itong NATO laban kay Putin. Si Putin nagbigay na ng ultimatum. Kaya mga kapatid, kailangan talaga nating manalangin. At itong Taiwan, ang Japan, umalsa na alam nating lahat na nagpahayag na ang Japan na handa siyang makipagdigmaan sa China kung sakaling i-invade niya ang Taiwan. Tutulong siya sa Taiwan. Kasi alam ng Japan, mamamatay ang ekonomiya nila. Pag hinarang ng China, itong daanan ng kanilang mga barko. Kaya mga kapatid, yan ang sitwasyon ng mundo ngayon. Kaya kailangan nating mag-pray talaga. At higit sa lahat, pagpatuloy na tayong mangaral, lahat po ng mga pastors, talagang kailangan yung mga plano nating mag-full blast ng Ebanghelyo, ng pangangaral ng Gospel, gawin na po natin ngayong 2026. Kasi alam nating lahat na may mga iba-ibang hula, no? Hindi ko sinasabing tama sila. It remains to be seen, sabi nga, tignan natin yung mga hula nila, yung mga prophecy nila, Nostradamus, Bababanga, 5 mga nagpapanggap na propeta o nag-claim na sila ay prophet po. Ang mga propesya nila halos pare-pareho na magkakaroon ng gyera sa 2026. At pinrapisi pa ang labanan po ang magiging conflict po ng Amerika at China. Maglalaban itong Red Dragon at ang Eagle. Alam natin lahat na ang Red Dragon ay sinisimbolo ng China at ang Eagle ay sinisimbolo ng Amerika. Kaya mga kapatid, iniisip din natin baka itong gyera sa Taiwan matuloy. Pag-pray natin na hindi po wag pahintulutan ng Lord na matuloy ang gyera po sa Taiwan kasi apektado tayo. Kasama ang Pilipinas sa alyansa ng Japan, South Korea, dito sa Asia. Kaalyado natin ang mga yan. Pag nagkadigmaan sila, obligado tayong tumulong. Ganon din po ang Amerika. Meron tayong Mutual Defense Treaty sa Amerika na kapag ang Amerika nagkaroon ng digmaan, halimbawa, nagkaroon ng digmaan, obligado tayong tumulong din. Ganon din sila sa atin. Kaya nga, damay talaga tayo. Pag nagdinigma ng in-invade ng China ang Taiwan, hindi pwedeng hindi po tayo madadamay. Kaya
kailangan natin kumilos mga minamahal, no? Tayong mga Kristiyano, mga lingkod ng Diyos, mga mananampalataya, kailangan talagang magkaisa sa prayer. Nanawa po, hindi sumiklab ang gyera ngayong 2026 para yung mga plano natin makapag full blast ng gospel, may tuloy po natin. Katulad ngayon, meron kaming plano, kami rin puro crusade. Ang plano ko, ito nga, bubuksan muli ang mga krusada para kahit papano makagawa tayo sa ubasan ng Lord. Nakaplano na po ang aming mga krusada sa parting Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, iba't ibang lugar, no? Kaya nga itong 2026 talagang panahon ng talagang krusada talaga po itong yan po ang plano ngayon. At para mai-upload din natin yung mga kamanghamang gawa ng Lord, yung mga miracles, signs and wonders na gagawin ng Lord sa crusade, yung kanyang mga himala, pagpapagaling, pwede nating i-upload po sa Facebook, sa YouTube, para mag-glorify natin ang Panginoon. Masuportahan natin ang ating ministry sa Facebook, ganoon din po sa YouTube. Kaya mga kapatid, malaking tulong po ito sa mga kapatid. Kaya kailangan nating talakayin ito. Kasi maraming mga Kristiyano ngayon, mga believer na tinatawag na believers, no? Pero hindi naniniwala sa healing o miracles. Talakayin natin ito, sinabi ni Jesus, sinabi ng ating Panginoon sa Marcos, katulad nung kasama ko itong, merong isang pastor ng Baptist, may hinahawakan siyang maliit na gawain. Nagkaroon kami ng sharing dito sa signs and wonders, yung mga miracles. Sabi nila, lumipas ang milagro daw nung panahon pa ng mga apostol. Ako, dati, dahil nakasama ko sila nung araw, yung mga, nanggaling po ako sa Southern, Southern Baptist, no? Hindi talaga sila naniniwala sa healing. Miracles, healing. Sabi niya, panahon pa nila Apostol Pedro yan. Apostol Pablo, yung mga apostol. Sabi ko sa kanila, sinabi ko naman, saan niyo po ba nabasa yan na ang milagro, ang miracle ng Lord, mga signs and wonders, panahon lang ng mga apostoles nangyari. At hindi na sa panahon natin. Wala po kayong mababasang ganyan sa Bible. Ayun, doon sila hindi maka-imik kasi totoo naman yon. Ang miracle ng Lord, mga kapatid, sabi ng Lord, sapagkat ang pangakong ito, sabi niya sa aklat ng gawa, no? 2, ang milagrong ito, ang pangakong ito ng Lord, ng Holy Ghost, power, no? Miracles, ay para sa inyo, Israel, at sa lahat ng aabutan ng huling panahon. Yung palang milagro ng Lord, mga signs and wonders, hindi lang sa panahon ng Israel. Sabi niya, hanggang sa lahat ng aabutan ng huling panahong mga believers. Ang miracles, nasa Bible yon. Mga kapatid, hanggat nandito ang church sa mundong ito, hindi pa nag-rapture, ang miracles, available pa po yan. Dahil ang Diyos ay buhay. Pag sinabi ng iba na wala ng milagro, hindi na totoo ang miracle ngayon. Meron pang nagsasabi, ay, di miracle, sa demonyo yan. Naku po, yun ang nakakatakot sa lahat. Pag ang milagro na ginagawa nila, sinasabi nilang sa demonyo, ginawa nila kay Jesus yan. Tinawag nilang Beelzebub si Jesus. Tinawag nilang may sa demonyo. Kaya nakahagawa ng milagro. Sabi ni Lord, lahat ng kalapastanganan, patatawarin ng Lord sa tao. Ngunit ang kalapastanganan sa Espiritu Santo, walang kapatawaran. Kaya mahirap pong kalabanin ang salita ng Diyos. Ang miracle, signs and wonders, yan po'y Word of God. Nasa salita ng Diyos yan. At kapag ang salita ng Diyos nilapastangan mo, sinabi mo yan ay sa demonyo, blasphemy yan against the Holy Spirit. Dahil alam nating lahat na ang salita ng Diyos ay Holy Spirit. Spiritu ito, John 6:63. Sabi ni Jesus, ang mga salita ko na inyong naririnig, na pinapangaral ko sa inyo, hindi basta salita lang ito ng tao. Hindi ito salita ng tao. Ito'y pawang spiritual. Espiritu at buhay. Sabi ni Jesus.
Ang Word of God pala, ang mga salita ng Panginoon, na sinalita ni Jesus, Espiritu. Kaya pag ito'y kinalaban ng isang mga ngaral, sinabi niya, ay, sa demonyo yan. Wala nang miracle ngayon. Blasphemy yan against the Holy Spirit. Nakakatakot po yan. Sabi ni Lord, hindi patatawarin ang taong yan hanggang sa buhay na darating. Hanggang sa judgment, hindi siya patatawarin. Ang miracles, binanggit ni Lord sa Marcos. Pakinggan po natin. Marami akong babasahin dito para hindi ko sinishare ito dahil ang Lord gumagawa ng milagro sa krusada o sa church. Pero ito sinishare ko ito dahil ito'y salita ng Diyos. At timbangin natin, pag-aralan natin, ipag-pray natin. Halimbawa, mayroong hindi naniniwala sa miracle, ito ang aking payo sa kanila. Brad, huwag kayong basta-basta mahahatol. Pag hindi nyo pa naintindihan, ipag-pray nyo sa Lord. Pero huwag nyong hahatulan na sasabihin nyo, wala na yan, sa demonyo na yan. Hindi na sa Panginoon yan. Delikado po yon. Kapag nag-grieve ang Holy Spirit at nalapastangan, mga kapatid, aalisin ng Diyos sa kanya yung grace, yung blessing. Blasphemy yun against the Holy Spirit. Dahil ang miracles ay salita po ng Panginoong Jesucristo. Pakibasa po natin sa Marcos, bago umakyat ang Lord sa langit. Praise the Lord. Ako marami akong experience po sa mga krusada, iba't ibang milagro na hindi ko nakita sa ibang evangelist, nakita ko ginawa ng Lord. Mga kapatid, at hanggang ngayon, ang kagalingan nila nandun pa rin. Yung lumpo lumakad, yung bulag nakakita, yung pipi nagsalita, hanggang ngayon, hindi na bumalik yung pagkapipi nila. Pinanganak na pipit bingi. Hindi lang siguro baka 5 pipi at bingi na ang nakapagsalita sa lahat ng ministry na mga crusade, ng mga krusada. Sabi rito, kaya maraming tumatanggap sa Lord pag nakita nila yung himala. Sa Marcos 16, ganito po ang sinabi ni Jesus. Excuse me. Thank you, Lord Jesus. Marcos 16, thank you, Lord. Mula po dito sa 15, verse 15. Mark chapter 16, beginning dito po sa verse 15, may sinabi si Jesus, ang Panginoon, bago siya umakyat sa langit. Matapos siyang mapako sa krus, nabuhay na maguli, nagpakita sa mga alagad at ibinigay niya ang kanyang Great Commission. Ano yung Great Commission? Sabi niya, go you into all the world. Sabi niya, ipangaral niyo ang aking ebanghelyo. Yun po, no? Lahat tayo inuutusan niya. Sabi ni Jesus, and Jesus said unto them, beginning verse 15, ganito po ang sinasabi, go you into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved. Shall be saved. Ipangaral niyo ang ebanghelyo sa lahat ng tao sa mundo. Ang sumampalataya sa ebanghelyo at mabautismuhan ay maliligtas. Ang linaw po mga kapatid, ang sumampalataya sa ebanghelyo, yung maniniwala, at magpapabautismo, siya'y maliligtas, sabi ni Jesus. Ngunit ang hindi sasampalataya ay parurusahan. Yun daw hindi maniniwala sa salita ni Jesus o sa salita ng Diyos ay parurusahan. Alam naman natin lahat ng salita ni Jesus, hindi kanya. Sabi ni Lord sa John, lahat ng sinasalita ko sa inyo ay mga salita ng Ama na nagsugo sa akin. Kung ano ang sinabi niya, yun lang ang sinasalita ko. Kaya ang mga salitang ito ay nagmula sa Kanya, sabi ni Lord. Kaya lahat ng sinalita ni Jesus sa Ebanghelyo, salita po ng Diyos yan. Opo, no? Kaya sabi rito, ang sumampalataya at mabautismuhan maliligtas. Ngunit, ang hindi sasampalataya sa Ebanghelyo ay parurusahan. Ito ang nakakatakot, mga kapatid, no? Kapag hindi sila naniwala sa miracles na sinabi ni Jesus, delikado yan. Mga kapatid, unbeliever sila.
Word of God po ito. Sabi ni Jesus, and these signs, ito, may tanda. And verse 17, and these signs, mga tanda, shall follow them that believe. Ito ang mga tandang ito, tanda, no? Ay susunod, makikita sa mga mananampalataya. Yung mga tunay na believer, may sign daw. Anong sign? In my name, sabi ni Jesus, in Jesus' name, shall they cast out devils. Magpapalaya sila ng mga demonyo o devils, evil spirits. Pangalawa, they shall speak with new tongues. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Ito, hindi rin po dapat hatulan ito. Kasi maraming humahatol din dito. Sabi nila, ang speaking in tongues daw sa demonyo. Wag po kayong mahatol ng ganyan. Meron talagang panggagaya ang demonyo na speaking in tongues na galing sa demonyo. Meron namang speaking in tongues na galing sa Holy Spirit. Hindi nyo ma-deny yan kasi sa panahon ng mga apostoles, talagang nagsalita sila ng iba't ibang wika. Ayon sa pinagkalob ng Holy Spirit sa kanila. At yan pinaliwanag pa ni Apostol Pablo. Sabi niya sa Corinto 14, huwag ninyong ipagbawal ang pagsasalita ng iba't ibang wika. Sabi ni Pablo, kung may magsasalita ng iba't ibang wika, kung pwede, mga 2-3 lang. At yung iba, magsuri. At ibibigay naman ng Lord yung interpretation. Sabi ni Apostol Pablo. Kaya ang speaking in tongues, isang gift ng Holy Spirit yan. Hindi po natin pwedeng kalabanin yan. Yun nga, may nanggagaya talaga. Meron talagang kaaway na mandadaya. Gagayahin niya yung paggawa ng milagro, gagayahin niya yung pagsalita ng iba't ibang wika, pero madidiscern nyo. Kung kayo may Holy Spirit, madidiscern mo yung sa diablo at yung sa human prophecy lang o sa demonyo. O talagang genuine na Holy Spirit. Kaya meron po talagang mga mensahe ang Lord sa pamamagitan ng interpretation of tongues o prophecy. Nasa Bible yan. Kahit sa mga apostoles, nakita natin sa Book of Acts ng Holy Spirit nangusap sa mga apostol sa pamamagitan yan. Kaya mga kapatid, ito po yung sign, sabi ni Lord. In my name, shall they cast out devils. Magpapalayas kayo ng demonyo. O, biblical lang pagre-review, pagpapalayas ng devils, biblical po yan. Salita ni Jesus yan. Sabi rito, they shall speak with new tongues. Kaya nga marami na akong nakitang speaking in tongues. No? Iba-ibang wika, may Hebrew, may Latin, may Chinese, iba-ibang wika. Madidiscern mo naman kung sa Holy Spirit o hindi. Talagang totoong-totoo po. At ano pa sabi rito? They shall take up serpents. And if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. Ito yung mga ahas. Anong tinutukoy ni Jesus dito? Matuklaw ka man ng ahas, mga kapatid, sabi ni Lord, hindi ka mamamatay. Ito, nung araw iniisip ko, paano kaya ito? Hindi ko talaga maunawaan pa. Hanggang isang araw, may kapatid sa church, 2 kapatid, bali 3 natuklaw po ng makamandag na kobra. Yung isa taga Lubao, Pampanga. Kababayan po ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, Lubao, Pampanga. Nung matuklaw yung brother doon, tumatawid siya ng sapa, yung parang ilog, na bago dumating sa ilog, matalahib, madamo. Gabi po, naapakan niya ang malaking kobra. Kobra talaga. Tinuklaw siya ng kobra. Talagang kumagat kaagad yung kobra. Tuklaw siya. Naku, mga kapatid, talagang nagpanik na silang lahat. Mga Kristiyano po yan. Mga talagang nagwo-worship sa Panginoon yan. Believer sila. Alam niyo po yung paa niya, yung palang natuklaw ng kobra, iitim yung paa, iitim. Dahil yung dugo niyan, pag tumakit ang kamandag sa dugo, yung dugo matutuyo, matutulog.
Kaya yung dugo niya, yung paa niya, iitim. Yan, ang kamandag ng kobra, ganyan kung pumatay eh. Aakit ang aakit sa dugo yun, dadali ng dugo. Lahat ng dadaanan niyan, yung dugo, matutulog, hindi dadaloy. Hanggang yan, pag yan nakaakyat sa puso, yung kamandag na yon, pati dugo sa puso, matutuyo rin. Hindi na pwedeng tumibok ang puso. Doon namamatay ang tinatuklaw ng kobra. Itong kapatid na ito, mga kapatid, umitim na yung paa. Umitim na. Pero dahil Kristiyano, tignan niyo po, walang doktor, walang gamot, hindi siya namatay. Hindi siya namatay. Talagang buhay siya hanggang ngayon. Totoo ang sinabi ng Lord, pag nasa iyo ang Holy Spirit, mga kapatid, hindi ka mamamatay sa tuklaw ng kobra. Kahit si Brother Juan na taga Mexico, ganun din. Gumagapa sila ng palay, isang makamandag na kobra, ang kumagat sa kanya, maraming manggahan doon. Tinuklaw siya ng kobra sa paa. Ayun, mga kapatid, tapos tumakas yung kobra, pakalaking kobra, hanggang nagpaalam na siya sa pamilya niya. Naramdaman niya, nanlambot na raw siya. Parang, alam niyo, mamamatay na siya eh. Ang ginawa ko, pastor, sabi niya, humiga ako sa mangga, yung may manggang nakahigang mangga ron, humiga na siya. Sabi niya sa mga kapatid niya, kayo nang bahala sa mga pamangkin niyo. Nagpapaalam na po, kala niya mamamatay na siya. Habang siya nakahiga, may narinig siyang boses. Sabi ng maliit at tinig, sabi niya, anak ka ng Diyos, mananampalataya ka, sabi niya. Hindi tatalab sa iyo ang kamandag ng kobra. Nung naalala niya yun, na siya'y Kristiyano, at naalala niya ang salita ng Lord, bigla siyang tumayo. At, oo nga pala, sabi niya, kasi walang imposible sa Lord. Kristiyano ako. Si Brother Juan, hindi namatay sa kagat ng kobra. Mga kapatid, talagang pinatotoo niya yan, talagang buhay na patotoo. Kahit dito sa amin, si Sister Belen Lagbaw, nakagat din siya ng kobra. Mga pumasok yung kobra galing sa sapa, sa bahay nila, kinagat din siya. Ang ginawa niya, tinawag niya yung isang elder sa church, isang lingkod ng Lord sa church, tinawag niya, si Brother Victorino Bautista, nagpalehan siya, nagpa-pray over siya, at nirebuke yung kamandag ng kobra, yung demonyong kamatayan, pinalayas. Alam niyo, si Sister Belen, hindi po namatay. Pero yung paa niya, nangitim na rin. Nangitim na rin yung paa. Talagang yung kobra, pag may kamandag ang ahas, mangingitim po ang kinagat. Paaakyat yan hanggang sa binti, hanggang sa hita. Pag hindi ka Kristiyano, patay ka. Pag hindi ka na injection po ng antivenom. Ayan po, no? Kaya nga mga kapatid, pag may natuklan ng kobra, tinatalian ka agad para hindi mabilis na umakyat yung kamandag Tapos, daling ka agad sa hospital, injection na ng antivenom, doon siya nakaka-survive. Pero itong mga kapatid na ito, pinag-pray lang po, talagang hindi sila namatay sa tuklaw ng kobra. Totoo itong sinabi ni Jesus. Sabi niya, makahawak sila ng mga ahas. Hindi ba si Apostol Pablo, nung ma-stranded sila at na-shipwreck sila sa dagat, pagdating nila sa isla, dahil basang-basa sila, hindi ba nagbo-bonfire sila, nagsiga sila ng apoy para mawala yung ginaw nila? At habang nilalagyan niya ng mga panggatong yon, yung isang nakita niya yung panggatong na kahoy, hindi niya alam may makamandag na viper, no? Makamandag na ahas. Tinuklaw yung kamay niya. Kaya yung sabi ng mga taga-katutubo, sabi nila, ang taong ito, makasalanan siguro ito. Kaya nangyari sa kanya ito na natuklaw siya ng makamandag na ahas. Mamamatay na ito, sabi ng mga katutubo. Pero maya-maya si Pablo, nung ginawa ni Pablo, hindi ba yung kobrang yun, pinagpaglang niya sa apoy? Yung nakakapit sa kamay niyang nakatuklaw sa kanya, pinagpag niya lang sa apoy, sinunog niya. Hindi namatay si Apostol Pablo. Kaya lahat ng tao ron, nagtaka sila. Doon sila na akala nila itong mga Diyos na, no? Nangyari kay Pablo yan. Natuklaw din siya ng makamandag na ahas, hindi namatay. Hanggang ngayon po, mga kapatid, hindi nagbabago ang Panginoong Jesucristo. Jesus Christ is the same yesterday,
today, and forever. Sabi ng Hebrew. Kaya mga kapatid, ang miracle, hindi pa po kumukupas yan. Maniwala kayo, hanggat narito ang church sa mundong ito, hanggat hindi pa dumarating ang rapture, no? Ang milagro ng Lord, patuloy itong nangyayari. Lalo na sa panahon po ng tribulation period. Doon makikita ng lahat ng Kristiyano ang talagang grabing kapangyarihan ng Holy Ghost. Doon talaga magmamanifest ang power ng Holy Ghost, yung mga milagro. Kasi panahon ng pag-uusig. Kaya sabi rito, makahawak ka man ng asin, hindi ka mamamatay. Makainom ka ng lason, hindi ka mamamatay. Sa church, ilan na po ang pinag-pray ko na naglason. Mga kapatid, parang nagdahilan lang. Ito actual po. Isang sister ang naging nagkaroon ng matinding stress, no? Problema, nagpakamatay. Ininom po niya yung isang bote ng, alam mo yung Dolox na Clorox. Mga kapatid, deadly yan. Yan po, may mga naglalaba na amoy lang yan. Buntis, nalason, na ospital. Naglalaba lang ng Dolox, tumobra yung Clorox na nalagay sa nilalaba. Nalason siya, na ospital. Ito hindi siya naglalaba. Isang bote ng Dolox po. Ininom niya, tinungga niya, inubos niya. Nagpakamati talaga. Ininom niya. Naku, nung tawagin po ako, nakita ko siya, ang tao palang naglaso ng Clorox. Ang makikita mo, masisya ka, mabibigla ka. Ang kulay ng kanyang balat, parang dugo. Magiging pulang-pula, parang dugo. Dahil ang Clorox po, matindi yan, parang may halong cyanide yan. Kaya nga, pag nalagay sa kamay mo ang Clorox, numinipis ang balat mo. Meron siyang chemical na nakikita sa cyanide. Nitrocyanide. Pinakamabagsik na lason. Na pag nabuo sa kamay mo, mga kapatid, malulusaw ang laman mo. Yun ang ganyan ng cyanide. Pati buto mo, lilitaw. Ganun kabagsik ang cyanide. Ang Clorox po, may sangkap po ng cyanide. Kaya nga, pag ininom yan, siguradong mamamatay. Alam niyo yung ginawa ko? Lumuhod ka agad ako sa Lord. Hindi ko pa nilehas, lumuhod ako sa lupa. Pray ako. Kasi grabe ang nakita ko, pulang-pula. Tapos, awak yung leeg niya, awak yung leeg, sobrang init. Para siyang magsusuka na hindi niya maintindihan. Pulang-pula, pati mata. Sabi ko, Lord, iningi ko ng awa sa Lord. Sabi ko, Lord, kailangan ko ng kapangyarihan mo sa oras na ito. Sabi ko, iligtas mo ang kapatid na ito. Alam niyo mga kapatid, nilehans ko yan. Nirebuke ko ang demonyong kamatayan. Nirebuke ko yung Clorox na lason na lumabas sa kanya. Alam niyo mga kapatid, himala ng Lord, yung kapatid na ito, nagsuka ng nagsuka. Nagsuka siya ng nagsuka. Lahat ng Clorox inilabas ng Holy Spirit. Inilabas ng Panginoon lahat ng Clorox. Hindi na ospital, walang gamot, walang doktor. Mga kapatid, purihin ng Diyos. Parang nagdahilan lang. Hanggang ngayon, buhay siya. Hanggang ngayon, naglilingkod siya sa Panginoon. Kaya itong mga sinabi ni Jesus na ito, mga kapatid, totoong-totoo po ito. Nakita ko ito ng dalawang mata ko. Lason yun, pero hindi siya namatay. Bakit? Kasi mananampalataya siya kay Jesus. Meron siyang Holy Spirit. Meron pa. Itong aking kapitbahay, Sister Nati, Natividad Gonzales, Malig, siya po ay kasama natin, mananampalataya siya, nag-church siya, kasama natin sa fellowship. Yung asawa niya kumakalaban. Dahil yung asawa niya magandang hanap buhay, may kaya sa buhay, galit na galit sa fellowship na ganito, no? Kasi masyado silang sarado, no? Sabi niya, huwag kang dadalo sa mga, anong yan, sabi niya. Sabi niya pa, huwag kang dadalo sa mga born again na yan. Sabi niya, mga kapatid, tinutuya tayo. Alam niyo mga kapatid, ang ginawa ng sister, dahil nga gustong-gusto niya sa Panginoon, umaten sa gawain, binabawalan siya ng mister niya. Nagpakamatay. Itong babaeng ito, naglason. Alam niyo po ba ang kanyang ininom kung ano? Isang bote ng Polydol.
Alam nyo ang Polydol nung panahon ng mga 1980s, Nebran? 1980s. Ipinagbawal yan ng gobyerno. Naban po yan ng Polydol kasi sobrang bagsik na insecticide. Yung mga magsasaka na nag-spray ng Polydol sa mga palay, pati sila nalalason na maraming na ospital sa Polydol at may namatay pa. Pinagbawal po ng gobyerno yan. Yun ang tinungga niya. Alam mo, mga kapatid, isang bote ng Polydol. Sabi niya, kung hindi, babawalan mo na akong maglingkod sa Panginoong Hesus, sabi niya, magpapakamati na lang ako. Pumunta sa kanilang garahe, kinuha yung Polydol, ininom po niya. Siyempre, bagsak siya, bumubula yung bibig, walang malay, talagang patay na. Nataranta lahat, pati yung asawa niya, talagang nagsisisi. Bakit nabawalan pa niya yung asawa niya sa paglilingkod sa Lord? Talagang lahat sila, nag-iiyakan na, tinakbo sa ospital. Wala na pong malay, bumubula yung bibig. Nakita nila yung bote ng Polydol, naubos. Tinunggal, nakausap ko pastor natin. Inuubos niya. Naku mga kapatid, pagdating sa, anong pangalan nun? Itong St. Francis Hospital, isang private hospital sa San Fernando, mga kapatid, dinala siya ron. Pagpasok sa gate ng hospital, nagkamalay itong sister. Sabi niya, kung gusto niyo pa akong mabuhay, iuwi niyo na ako, sabi niya. Para maipakita ko lang sa inyo ito, sinabi ni Jesus, totoo ito. Nakita ko ito, nasaksihan ko. Kaya sinasaksihan ko sa inyo. Pinapatotoo ko sa inyo. Sabi niya, kung gusto niyo akong mabuhay, iuwi niyo na ako. Walang nagawa yung asawa, kundi sinunod yung asawa niya. Wala na, ninervous na, nataranta silang lahat. Umuwi na siya, ibinalik. Nagtaka sila mga kapatid, pagdating sa bahay, parang nagdahilan lang. Yung lason, hindi tumalab. Hanggang ngayon, buhay siya mga kapatid. Kaya, nung nagpatotoo siya, sabi niya, totoong-totoo po ang aming pananampalataya. Ako po, naranasan kong uminom ng isang bote ng Polydol. Mga kapatid, hindi po ako namatay, sabi niya. Walang gamot, walang doktor, walang ininom na antidote o ano man, no? Mga kapatid, nagdahilan lang siya. Totoo ang sinabi ni Jesus. Makainom man siya ng lason, hindi siya mamamatay. Ito, nakita ko ito mga kapatid, nasaksihan ko ito. Yung dalawang naglason na yan, matibay pong talagang patotoo sa akin. Kaya nga, doon ko nakita ang kapangyarihan ni Jesus, ang kapangyarihan ng Panginoon, talagang hindi kumukupas. Totoo lahat ng salita niya, natutupad po. Ano pa sabi niya? At pa sabi niya, ito ang mga tanda. Kaya ang milagro, hindi po lumilipas ito. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents. And if they drink any deadly thing, lason, it shall not hurt them. Hindi sila masasaktan. Hindi sila mamamatay. And they shall lay hands on the sick, and they shall recover. At ipapatong nila ang kanilang kamay sa mga may sakit, at sila'y magsisigaling. Grabe ito mga kapatid. Dito ako namangha. Ilalay hands may sakit at sila'y gagaling. Nung araw, nung ako'y baguhan sa Lord, pinag-aaralan ko ito kasi ako naniniwala ako sa milagro ng Lord. Dahil nakapanood na ako ng crusade ng isang Amerikano, isang American evangelist, talagang parang miracle crusade ang kaniyang ginagawa, healing crusade. American evangelist, galing ng Amerika. Itong Amerikanong ito, nakita ko ito nung siguro ang edad ko, mga 22 years old, mga kapatid. Nag-crusade siya sa lugar namin sa Manila, sa Quezon City. Sabi ng evangelist, nagtataka ako dahil siya'y nagko-crusade sa iba't ibang bansa. Marami na siyang bansang nakrusadahan. Mga siguro may 50 na. Sabi niya, nagtataka raw siya, bakit siya inutusan ng Panginoon na mag-crusade sa maliit na barangay na yon. Sabi niya, nag-command daw ang Lord sa kanya, sabi ng Holy Spirit, mag-crusada ka sa ganitong lugar. Tagaroon po ako.
Alam niyo po, nung nagko-crusade dyan, eksakto naman na believer na ako, nanood ako. Nakita ko yung mga milagro, nakita ko yung bulag, nakita ko yung lumpo lumakad. Maya-maya, nung wala na pong nagpapalehans, pang last night na po ng crusade, lumapit ako. Sabi ko, wala akong sakit, wala akong karamdamang ipapahingi ng kagalingan. Sabi ko, ako, nangangaral kasi ako. Sabi ko, nagsishare ako ng gospel. Nagbibigay ng mga leaflets. Hindi naman pastor noong araw na. Sabi ko, nagsishare lang ako ng gospel. Gusto kong magpagamit sa Lord, sabi ko. Dahil naniniwala ako. Tinitigan ako ng evangelist. Sabi niya, itaas mo yung kamay mo. Sabi niya sa langit. Tinaas ko yung dalawang kamay ko. Hindi niya ako nilehans. Tiningnan lang yung mata ko. Sabi niya, nung makita yung desire ko, tumingi siya sa langit, nag-pray siya, sabi niya, Ama, sabi niya, yun. Iningi ako ng anointing sa Lord at yung mga prayer request ko, pinag-pray niya. Alam niyo mga kapatid, habang ako'y nakapikit, nakakita ako ng bolang apoy galing sa langit, maliwanag na maliwanag mga kapatid. Nakita ko yung bolang apoy galing sa langit, tumama sa noo ko, bumagsak sa akin na gano'n, no? Parang bola ng basketball, na apoy, pulang-pula apoy na apoy, napakagandang apoy. Galing sa langit, bumagsak sa akin. Pagbagsak sa akin, nawalan ako ng malay. First time na naranasan ko yon. First time na naranasan ko, hindi na naulit. Grabe, mga kapatid. Pagtama nung bolang apoy na yun sa akin, talagang parang nagdilim ang paligid ko, nawalan ako ng malay. Maya-maya nung nakita kong bumabangon ako, nandun ako sa semento. Tumatayo ako. Sabi ko, anong nangyari? Para akong bulak na napakalambot ng pakiramdam ko. Hindi nasaktan yung ulo ko. Bumagsak sa... Yung ulo ko tumama sa semento. Walang sakit kahit katiting. Para akong nakabalot ng bulak. Yun ang pakiramdam ko eh. Pagtayo ko, alam mo ginawa ko, nagtaka rin yung evangelist. Pati lahat ng taong nakakakita, mga kababaryo ko, nahiya ako. Tumakbo ako doon sa likod. Baguhan ako nun. Tumakbo ako sa likod ng platform. Sabi ko, nakikita ako ng mga tao. Pag upo ko doon sa likod, nagtaka ako, sabi ko, ano yung nakita ko? Yun ang nasa isip ko. Ano yung nakita kong apoy? Hindi ko maintindihan. Ano yung bumagsak ako na nawala ng malay? First time kong naranasan yun, mga kapatid, hindi na po naulit. Maya-maya, yun, doon ko na naranasan. Kapag nakakakita ako ng may sakit, parang gusto kong ipag-pray. Parang yung anointing ng Holy Spirit, tinutulak ka. Pag ako'y nag-Bible study, natsitsyampuhan ko, merong may karamdaman, may dumarating na may sakit. Tapos pililihans ko, gumagaling. Grabe, sabi ko, mukha yatang para akong nilangisan ng Lord, para akong binigyan ng Lord ng gift of healing, sabi ko. Hindi lang healing, talagang miracle talaga. Hindi ko alam ang calling ng Lord. Hindi ko alam kung ano yung crusade na yan. Hanggang isang araw, nangusap na ang Lord sa akin. Sabi niya, ipangaral mo ang aking ebanghelyo, sabi ng Lord. At binigyan ako ng vision, pumunta ka ng Pampanga, sabi ng Lord. Pinabalik ako ng Lord sa bayan ng mama ko. Alam niyo mga kapatid, doon nagsimula ang ministry. Doon ako nagsimulang mag-mini crusade sa mga barangay. Naranasan ko magkrusada, mga kapatid. Walang worker, kahit isa, nag-iisa lang po ako. Mexico, bayan ng Mexico, may isang barangay doon, na kinrusada ko. Walang leaflets, walang streamer, walang gamit, walang financial. Ang ginawa ko, nag-house to house ako sa lahat ng bahay sa isang barangay. In-invite ko silang lahat. May krusada po, mamayang gabi. Sa isang elementary school. Sabi ko, doon ang venue ng crusade. In-invite ko lahat. Ako mga kapatid, kinagabi ng daming dumalong mga tao. Sabi ko, dalhin niyo po lahat ng may sakit, karamdaman. Baguhan yung mga tao. Kala nila may albularyong darating na manggagamot. Ang dami pong dumalo, halos kalahati yata ng barangay. Nagkatipong kami ron. Alam niyo, nagtataka sila, hinahanap nila yung mga kasama ko. Wala kahit isa. Nag-iisa po ako doon sa krusada. Ayun, ako yung nag-MC, ako rin yung nangaral.
Mga kapatid, nung tapos na po ang Word of God, sinyer ko sa kanila ang ginawa ng Lord sa cross. No? Pinakilala ko si Jesus Christ sa kanila. Wala akong pinangaral kundi si Jesus Christ. Yung mga milagro, yung mga himala, yung mga pangako niya. Naku, nung tawagin ko yung mga may sakit, naglapitan na yung mga may sakit, wala pong hindi gumaling. Lahat ng nilayas ko pinagaling ng Lord. Mga himalang paraan, namangha yung mga tao. Kaya nagkaroon ng gawain sa Mexico ng panahon yon. Kaya doon, parang ang Lord, ginabayan ako sa mga miracle na yan. Pinalalago niya ako. Ini-encourage niya ako na lalo pang mangaral. Hanggang sa tinuloy ko na yung crusade, humingi ako sa Lord ng worker. Sabi ko, Lord, ang hirap palang walang worker. Magligtas ka, Lord, ng manggagawa. Ayun, nagbigay ang Lord. Ang mga young people, mga 5 young people, nagligtas siya. Ayun, nagsimula na kaming magbara-barangay crusade. Hanggang sa ipinanganak ang iglesia ng Lord, ang church ng Lord. Ayun, lumaki na ang krusada hanggang sa inutusan na ako ng Lord. Krusadahan mo ang Angeles City, krusadahan mo ang San Fernando, krusadahan mo ang Nueva Ecija, ang Tarlac, ang Pangasinan. Ayun, doon na kami natuto sa crusade. At doon ko nakita mga kapatid, yung iba't ibang milagro ng Lord. Yung mga naka-wheelchair, talagang makikita mo, palalakarin ng Lord dyan sa harapan ng mga tao. Grabing mga milagro. Yung bulag nakakita. Yung pipi nagsalita. Nakita ko yan. Mga piping malalaki na. Mga kapatid, talagang pinanganak na pipi at bingi. Walang marinig, walang salita. Puro senyas. Kasama yung magulang nila. Pagkatapos ng prayer, nakapagsalita. Dito sa Angeles City, nung mag-crusade ako riyan, merong isang pinanganak na pipi at bingi. Ang pangalan niya, Toti. Kasama yung mother niya. Yun po nakita kasi yung mga banner kasi namin, merong the blind receive their sight. Yung ganyan yung banner namin eh. The lame walk, the deaf hear. Talagang mga bingi nakalagay doon. Mga lumpon nakalagay sa banner namin. Kaya, kasi yan ang sinabi ng Lord eh. Huwag kang matakot anak, sabi niya sa akin. Ako ang magpapagaling sa lahat ng may sakit. Naku, si Toti nung dumalo yan, nung siya na po ang ipagpe-pray, sabi ko, anong pangalan mo? Wala. Sabi niya, umiiling siya, hindi niya raw naririnig. At hindi nakakapagsalita. Sabi ng mother niya, ay, pipit po siya at bingi. Ilang taon na po siyang pipit bingi. Mula po pagsilang niyan. Pagsilang pa niyan, pipit bingi na. Wala po talagang marinig. Hindi makapagsalita. Puro Alam niyo mga kapatid, sabi ko, ngayon, sinabi ko ito, tanggapin mo ang Panginoong Yesus. Sabi ko, maniwala ka. Pati yung mother niya. Sinyer ko ang Panginoon sa kanila. Naniniwala ba kayo? Tinanggap nila. Pagkatapos, sabi ko, taas mo yung kamay mo. Sabi ko, Toti. Alam niyo mga kapatid, pinag-pray ko po siya, pati yung tenga niya. Pagtanggal ng tenga, kamay ko sa tenga niya, sabi ko sa kanya, kinatus ko po yung daliri ko. Sabi ko, anong naririnig mo? Sabi ko, Toti, anong naririnig mo? Bigla po niyang namlaki yung mata niya, tinakpan yung tenga. Isipin mo, pagsalita ako, nabingi siya. Napakalakas daw. Tumatango siya, sabi niya talagang, hindi niya alam, nagsasalita na rin siya. Tumatango, sabi niya, nakakarinig na ako. Walang salita, tumatango lang. Sabi ko, tinatanong ko, anong pangalan mo? Sabi ko, sumigaw siya mga kapatid. Anong sinigaw niya? Toti. Napakalinaw, Toti. Naku, palakpakan yung mga tao. Yung mother niya umiiyak. Talagang nagsasalita. Hanggang ngayon po may pamilya na siya. Matatas magsalita. Hindi na siya pipi, hindi na bingi. Hanggang ngayon, may mga anak na. Sa lugar nila, Angeles City, kila Brother Primo, Brother Val. Ngayon, malaking tao na si Toti ngayon. Malaking mama na. Malabanyas. Kaya, yun po ang mga milagro ng Lord. Ilan ang mga pipi at bingi na pinagaling ng Lord. Hanggang ngayon, nagsasalita na sila. Hindi na bumalik yung demonyo ng pagkapipi. Ganyan po ang miracle ng Lord. Parang magic. Pero hindi magic, milagro. Signs and wonders. Kaya yung mga tao talagang maniniwala sa Diyos. Kaya tumatanggap sila sa Panginoon. Ito ang gusto kong maibalik sa church sa tulong ng Lord. At yan po, yan ang mga plano ngayon sa 2026. Ang 2026 namin, puro crusade po at lalakad ang crusade sa iba-ibang
lugar ng Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, o sa iba pang lugar. Tapos i-upload natin sa Facebook at YouTube para ma-encourage itong mga kapatid natin. Lalo nilang makita na ang milagro talagang totoong-totoo. Hindi pa po lumilipas. Itong sinabi ni Jesus. They shall lay hands on the sick and they shall recover. They shall get well. They shall be healed. Yun ang ibig sabihin ng Lord. Gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. So then, after the Lord has spoken unto them, he was received up into heaven. Sumunod na verse, no? Yung sabihin niya yung gagaling ang mga may sakit. At humayo ang mga apostol at nangaral, sabi rito, verse 20, and they went forth and preached everywhere. The Lord was working with them and confirming the word with signs and miracle following. Amen. Signs, miracles. Kasama nilang nagtrabaho ang Panginoon sa kanilang pangangaral at kinumpirmahan niya ang mga salita na kanilang pinapangaral sa pamamagitan ng mga tanda at himala na sumunod sa kanila. Maliwanag po, ang tunay na mga lingkod ng Lord, mga kapatid, tulad ng mga apostol, susunod ang milagro, mga kapatid. Kaya nga nagtaka ako, sabi ni, eto hindi naman po tayo kumakalaban, hindi naman tayo nanunuya. Gusto ko lang i-correct itong maling sinabi niya. Sabi niya, ako, kasi malaki ang congregation nila, sabi niya, hindi ako binigyan ng Diyos ng gift of healing. Sabi niya, tignan niyo po ito. Sabi ng taong yan, pero tinawag niyang sarili niyang appointed son of God. Ang Diyos daw pumasok na sa kanya at nanahan na sa kanya. Kaya pag narinig mo raw siya at naniwala ka, parang na-rapture ka na. sabi ko, gumagawa siya ng sariling doctrine na hindi taliwas sa Bible. Ibig mo sabihin, siya lang ang pinasukan ng Holy Spirit o Holy Ghost ng Panginoon? Mali po yun. Dahil ang Holy Ghost, papasok yan sa lahat ng believer. Hindi sa isang tao lang, hindi sa pastor lang. Sabi niya, hindi ako binigyan ng gift of healing kasi wala raw kwenta yan, ulipas na yan, hindi na mahalaga yan. Kinakalaban niya ang miracle dahil wala sa kanya ang gift. Mali yun. Pwede niyang hingin yan kung gugustuhin niya, kung maniniwala siya. Dahil nga tinataas niya yung sarili niya, kung imbis na si Jesus ang itaas, yung sarili niyang pinapakilala, mga kapatid, hindi talaga bibigyan ng Lord ng gift of healing o miracle na kaloob ang isang evangelist o pastor na may pride. Kasi alam ng Lord, magmamayabang lang yan. Ang alam ng Panginoon, na yan po ikababagsak na niya lang yon. Kakaroon lang ng pride yon. Alam naman natin, ang sinabi ng Proverbs, pride goeth before destruction. Kapag ang mga ngaral nagkaroon ng pride, tinataas na yung sarili, maya-maya babagsak na yan. Ayaw ng Panginoon yung pride. Dahil lahat ng glory, kay Jesus lang talaga yan. Wala tayong karapatan sa glory. Pinakilala lang natin siya. Siya ang talagang may karapatan sa glory. Yung glorification natin, mga kapatid, ibang ano yun. Ang Lord ang gagawa niyan sa ibang paraan. Pero yung glory ng lahat ng mga blessing, mga pagpapala, himala, kagalingan, kay Jesus lahat yan. Mga kapatid, patay na buhay, ilang patay po ang pinag-pray ko na nabuhay? 3. 3 bangkay na patay na. Pinag-pray ko mga kapatid sa crusade. Pinatayo ng Lord. Ito, hindi berong milagro ito. Ang ginawa ng Lord, kay Apostol Pablo, ginawa niya sa ministry. Hindi ko akalain. Nagkrusada kami, inutusan ako ng Lord mag-crusade ng Nueva Ecija. Pag-crusade namin, nung gabing yon, ang daming may sakit ang gumaling. Bulag nakita ng maraming tao. Ngayon, kinabukasan, merong na-stroke na matanda. Bumagsak sa bahay niya, bumagsak hanggang sa ibaba. Hanggang sa lupa. Patay yung matanda. Ang edad niya more or less siguro nasa
55 years old siguro, 55, ganyan, to 60. Tinakbo sa ospital, pagdating sa ospital, dead on arrival. Sabi ng doktor, wala na po siyang pulso, wala nang buhay. Patay na po ang inyong ano. Pinauwi na nila. Inuwi na yung matanda. Hindi na tinanggap. Alam niyo kung saan dinala? Dinala po doon sa lugar kung saan tayo nakitira. Kasi crusade, mga 3 gabi yata yung krusada ron o 2. Nandun pa kami. Katatapos ng morning prayer namin, dinala yung matanda na walang buhay. At yung mga tricycle na bumaba, mga 3 tricycle, nagsisigawan, nagiiyakan. Talagang yung mga pamangkin nilang mga babae rin na may mga pamilya, na may mga anak na, mga babae, mga ina, nagsisigawan. Talagang yung kanilang nanay, talagang nakita nila namatay. Talagang iyakan. Ano pong nangyari? Sabi ko, pumasok sila. Sabi niya na ano po, na namatay, na bumagsak sa ano, na atake ngayon po, dinala sa ospital, hindi na tinanggap, patay na raw. Ihiga niyo po sa sopa, sabi ko. Katatapos ng prayer namin, nakapasting pa yata ako noon, pinahiga ko sa sopa. Sabi ko, ihiga niyo po sa sopa yung matanda. Sabi ko sa choir, una pinagsisi ko sila, sabi ko, magsisi po kayo sa lahat ng kasalanan, humingi tayo ng tawad sa Diyos, narito ang Panginoon. Sabi ko, manalangin po tayo. Pinagsisi ko. Pagkatapos sabi ko sa choir, sabi ko sa mga awit ng Lord, awitin niyo ang awiting may kapangyarihan sa dugo ng Panginoong Hesukristo. Ayun po. Inawit nila, habang inaawit, nilehas ko yung matanda. Walang pag-aalinlangan, grabe po ang naramdaman ko noon. Sabi ko sa Lord, Panginoon, kahabagan mo po ang matandang ito. Iningi ko sila ng tawad lahat ng pamilya niya, siya. Patawarin mo sila, Lord. Ibalik niyo po ang kanyang espiritu at buhay sa oras na ito. Ipakita mo sa mga tao rito na kayo ang nagsugo sa amin sa Nueva Ecija. Alam niyo mga kapatid, maya-maya po, pinagmamasdan ko yung mukha ng matanda. Ang nakita kong gumalaw, kapag ang tao palang patay at binuhay ng Lord, ang unang gagalaw yung pilik mata. Nakita ko yung pilik mata niya, parang nanginig yung pilik mata. Gumalaw yung pilik mata. Maya-maya, tumulo yung luha sa mata niya, tumulo yung luha ng matanda. Sabi ko, buhay na ito. Sabi ko, buhay na siya. Binalik na ng Lord yung buhay niya. Sabi ko, inupo ko. Sabi ko, Lola, tumayo po kayo. Ay umupo po kayo. Magpupuri tayo sa Panginoon. Pasasalaman natin ang Panginoon. Binuhay niya kayong muli. Alam niyo po mga kapatid, itong matanda, hindi lang umupo, tumayo. Nagpupuri, pumapalakpak sa Lord. Ay dahan-dahan lang pumapalakpak. Lahat ng mga anak niyang mga nagdala sa kanya, maririnig mo nagbagsakan sa semento, mga kapatid. Nag-collapse. Nakita nila yung grabing milagro, patay na buhay. Nawalan sila ng malay, nagbagsakan, kumakalabog sa, yung mga ulo nila, kumakalabog sa semento. Nakita yung grabing milagrong ginawa ni Jesus. Kaya ang milagro hindi pa po lumilipas, mga kapatid. Kaya nga nagkaroon ng gawain sa Nueva Ecija. Dahil sa mga milima lang yan, mga kapatid, ang pamilya no naligtas, kamag-anak niya naligtas din. Naglingkod sa Panginoon yung pamilya. Mga chosen pala sila ng Lord. Kaya mga minamahal naming mga kapatid sa Panginoon, mga pastors, mga manggagawa ng Lord, ito po, magagawa nyo rin yan. Sabi ng Panginoon, magagawa nyo rin yan. Ang biyaya ng Lord para sa lahat ng mga lingkod niya. Sabi ng Panginoon sa John chapter 14, verse 12, huwag niyong kalilimutan ito. Panghawakan niyo itong salita ni Jesus na ito. John 14, verse 12. Verily I say unto you, sabi ni Jesus, he that believeth in me, on me, the works that I do, shall he do also. Sabi ni Jesus. Malinaw po ito. Sinalita ng ating Panginoon. The works that I do. Ano yung works? Miracle, signs, wonders. The works that I do, shall he do also. And greater works than these shall he do, because I go unto my Father.
Ginoo sinabi niya, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, sino mang sumasampalataya sa akin, sabi ni Jesus, ang lahat ng ginawa ko, magagawa rin niya. At higit pa sa mga ginawa ko, ay gagawin din niya, magagawa rin niya, higit pa, sapagat ako'y pupunta na sa Ama. Praise the Lord! Kaya nga kasi pagpunta niya sa Ama, yung Holy Ghost na nasa Kanya, yung fullness, ibabalik niya sa atin. Ibabalik niya sa mga believer yon, ibibigay niya. Habang narito siya sa lupa, yung fullness na kay Jesus. Kaya yung mga apostol hindi baptized ng Holy Ghost. Nung nandito si Jesus sa lupa, ang mga apostol mahihina. Laging nag-aalinlangan. Hindi pa sila baptized ng Holy Ghost. Lahat sila carnal. Pero nang sabi ni Jesus, makabubuti na iwanan ko kayo. Babalik ako sa langit para dumating sa inyo ang mga aliw, ang Holy Ghost. And you shall receive power, sabi niya. Acts 1:8. And you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Yun ang napakalino na sinabi ng Lord. Tatanggap kayo ng kapangyarihan pag dumating sa inyo ang Holy Ghost, ang Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga lingkod ko, sabi ng Lord, mga saksi ko. Kaya masasaksihan mo yung mga milagro. Kaya ito'y katotohanan nito, mga minamahal naming mga pastors, mga ministers, at mga manggagawa ng Lord. Ito po, lagi ko sinasabi ito, marami akong nasishare mga Baptist pastor, hindi naniniwala sa miracle. Ngayon sa kakashare, marami nang naniniwala. Sabi ko, huwag nyo lang hahatulan. Pag hindi pa nangyari sa inyo, huwag nyo hahatulan kasi biblical ito. Baka lumitaw kayong naglalapastangan sa Espiritu Santo. Sinabi ni Jesus yun, Word of God yan. Mateo 10, 7-8. Anong sabi ni Jesus? Habang kayo nagsisipaglakad at nangangaral, ipangaral nyo malapit na ang paghahari ng Diyos. Preach, saying the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick. Sabi ni Jesus, verse 7, heal the sick. Cleanse the lepers. Raise the dead. Cast out devils. Freely you have received. Freely give. Di ba malinaw? Utos siya ni Jesus. Pagalingin niyo ang mga may sakit. Buhayin ang mga patay, linisin ang mga may ketong. Mga kapatid, hindi naman lahat ng patay binubuhay. Hindi. May pagkakataon na hindi sinasadya. Biglang may, tulad sa Apostol Pablo, nangangaral siya ng hating gabi, may nalaglag sa bintana. Si Eutychio ba yan? Di ba pinag-pray niya na buhay? Bumagsak na patay. Pero nang ipag-pray niya, binuhay ng Diyos. Parang gano'n din sa Nueva Ecija. Hindi ko sinasadya. Hindi namin akalain na may darating na patay. Binuhay ng Lord. Isipin niyo yung matanda. Mga kapatid, ginamit ng Lord para maraming maligtas. Patay na buhay. Pangatlo lang siya, mga kapatid. Sa church, ganun din. May isang sister, pag-asawa, pasama yung biyanan, tumalikod sa Lord. Uminto sa paglilingkod. Tumalikod kay Kristo. Yung panganay nilang anak, napakagandang bata, babae, namatay. Namatay po. Talagang nanginginig sa tinakbo sa hospital. Patay yung sanggol. Inuwi nila patay. Ang ginawa, sabi ng biyanan, dalhin nyo sa church. Dalhin nyo sa church. Araw ng Sunday, araw ng pagsamba, may fellowship tayo, dinala nila na umiiyak siya, nanginginig yung nanay, hawak niya yung maganda niyang anak, yung baby. Mga kapatid, sabi ko, wag po kayong matakot. Lumapit kayo, sabi ko. Huwag kayong matakot, sabi ko. Nandito ang Panginoon. Pinagsisi ko, sabi ko. Kasi tumalikod sila, umingi kayo ng tawad sa Lord, magsisi kayo sa lahat ng pagkukulang nyo sa Panginoon at mga kasalanan. Nilehens ko yung bata. Lord, sabi ko, ibalik mo ang buhay ng sanggol na ito. Ibalik niyo po ang kanyang spirito, Lord, sa oras ito. Yung bata, mga kapatid, kulay kulay itim. Itim na, talagang bangkay na po yung bata. Yung sanggol, bangkay na siya. Malamig na bangkay, malamig yung katawan ng bata. Patay na talaga. Kulay itim. Alam niyo mga kapatid, purihin ng Lord. Pagkatapos ng lehans, pagkatapos ng prayer, kumilos ang Lord, binalik ng Lord yung espiritu niya, nabuhay siya,
Umiyak yung sanggol. Mga kapatid, lahat ng kapatiran nagpuri sa Lord. Grabing milagro. Yung sanggol na yun ngayon, may pamilya na. Si Jeremiah. Nakapag-abroad na, nakabalik na. Maganda na yung buhay. Tignan niyo po ang ginawa ng Lord. Ganun ang Lord. Ang milagro, hindi pa po lumilipas. Hanggat narito, sabi nga ng Lord, hanggat narito ang mundong ito, heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Hanggat nandito ang mundong ito, nandito ang church, ang milagro, patuloy na ginagawa ng Lord. Kaya mga kapatid, abangan po natin yung mga resulta ng crusade. Yan po ang plano namin sa taong ito para masuportahan natin ang ating ministry sa Facebook at YouTube. Yan po ang plano sa taong ito. Kaya nakaschedule na po yung unang krusada sa Pebrero. Pagkatapos ng anniversary sa church at Pentecost Festival, maglulunsad tayo ng unang krusada sa 2026 at ang plano, buwan-buwan. Pagkatapos ng Pebrero, Marso, crusade uli, Abril, Mayo, tuloy-tuloy po ang krusada. Mga kapatid, tuloy-tuloy po yan para yan po, makapaglingkod tayo sa Lord kasi hindi natin alam, baka biglang magkaroon ng digmaan o gyera, hindi na tayo makakapag-crusade. Hanggat may panahon pa po, ini-encourage ko lahat ng pastor, lahat ng kamanggagawa sa Lord, mag-full blast na po kayo sa pangangaral. Hanggang malaya pa po tayo. Hanggang malaya pa tayo at payapa pa ang mundo. Kapag nagkagyera na, mahirap na po. Baka ipagbawal na ang mga krusa-krusada. Malapit na po ang pagbabalik ng Panginoon. Kaya, yun lang po ang may share ko. Ang milagro, hindi pa po ito lumilipas. Hindi pa kumukupas ang miracle. Available pa rin hanggang ngayon. Ang kailangan lang natin, paniwalaan natin. Ito ang sinabi ng Lord. Lahat ng sumasampalataya sa kapangyarihan ng Lord, sa milagro ng Lord, tatanggapin niya ang kaloob na ito. Sabi nga ni Apostol Santiago, yung kulang ang kaloob, humingi kayo sa Kanya. Ang Diyos ay napakabuti, napaka-gracious ng Lord. Mapagbigay ang Lord. Basta't pinaniwalaan mo. Hingin mo sa Lord, Lord, bigyan mo ako ng ganitong kaloob na kailangan ng gospel, kailangan ng church para lumago. Kailangan ng krusada para maraming maligtas. Kasi hindi ka mahirap mag-crusade nang wala kang i-offer na milagro. Wala kang i-offer na healing. Dadalo lang ang tao pag may i-offer kang blessing sa kanila. May healing. Kaya yung banner namin, makikita pag nabasa niyo yung banner namin, the blind receive their sight. The lame walk. The deaf hear. Thousands were healed miraculously. Mga kapatid, makikita mo yung banner natin. Pati yung sinabi ng Lord sa akin, nilagay ko na rin. My son, huwag kang matakot. Fear not, sabi ng Lord, fear not. Ako ang magpapagaling sa lahat ng may sakit. Ako ang magpapagaling sa lahat ng may sakit. Kaya nga, doon ako nagkaroon ng kumpiyansa. Nangusap ang Panginoon sa akin, nung minsan nag-aalinlangan ako sa krusada sa Angeles City, nag-fasting ako, ang fasting ko 4 days lang. Sabi ko, Lord, hindi ko na talaga kaya kasi busy kami. 4 days lang ang fasting ko. Kikilos ka ba, Lord? Okay na ba itong fasting ko? Sabi ko. Umakit ako sa bundok. Nag-pray ako sa Lord. Tinatanong ko sa Lord yan kasi nag-aalinlangan ako. Ang utos niya, sabi ng Lord, krusadahan mo ang Angeles City. Naku mga kapatid, para akong ng problema. Iniisip ko yan. Sabi ko, okay, kilos kaya. Tapos na yung fasting ko. Malapit ang crusade, medyo hindi pa ako panatag. Isang umaga, mga alas 4 ng madaling araw, alas 4, maagang-maga, madilim pa po. Nakahiga ako, iniisip ko crusade. Sabi ko, malapit na ang crusade, 1 linggo na lang, krusada na. Iniisip ko, nag-aalala ako. Mayaman narinig ko ang tinig ng Panginoon. Sabi ng Panginoong Yesus, anak, huwag kang matakot, sabi ng Lord sa akin. Fear not, my son, huwag kang matakot. Ako ang magpapagaling sa lahat ng may sakit. Tapos pinakita niya yung vision, yung mga milagro sa stage ng krusada. Nakita ko mga kapatid, yung mga iba-ibang milagrong ginawa niya. Sabi ko, tagumpay ito. Tinuloy ko po.
Kaya nakita ko ang grabing mga himala ng Lord. Sa gabing yon, buhay ang Lord. Buhay ang Panginoon. Siya po ang gumagawa para sa atin. Kumbaga tayo, tumayo lang tayo, i-share lang natin ang kapangyarihan niya, pakilala lang natin ang Lord, siya ang gagawa ng milagro. Huwag niyong kalimutan yung sinabi ng Panginoon sa akin, anak, huwag kang matakot. Ako ang magpapagaling sa lahat ng may sakit. Yan, nilagay ko po yun sa mga leaflets namin, mga poster namin. Yung sinabi ng Lord sa akin, huwag kang matakot. Ako ang magpapagaling. My son, fear not, my son. I will heal the sick. Sabi ng Lord. Kaya nga, ayun, mula noon, naging panatag na ako sa lahat ng crusade. Kahit ano pa lumapit yan, kahit bulag yan, kahit lumpo yan, kahit pila yan, mga kapatid, sa Diyos walang imposible, mga kapatid. Kaya yun lang po, at nawa po kahit paano nakapag-share tayo ng himala, no? Sa ating mga kapatid. Ang miracle ay totoong-totoo po. Nabasa natin sa salita ng Lord. Si Jesus ang nagsabi. Kaya yung nagsasabing lumipas na ang milagro, paalalahanan niyo sila. Sabihin niyo, huwag kayong mahahatol. Huwag kayong mahahatol. Pag wala sa inyo ang kaloob, o kaya hindi nyo naintindihan, huwag niyong hahatulan. Ipag-pray nyo para hindi kayo magkasala sa Espiritu Santo. Yun po ang ibig sabihin ng Lord. Kaya, God bless you po at manalangin po tayo sa oras na ito. Ama, nagpapasalamat ako, Lord, sa oras na ito at na-share na po ang mga salita mo at ang mga krusada ay naka-set na po, naka-plano na at naka-set na, Lord, ang mga crusade sa taong ito. Lord, dadalahin ko, Panginoon, na muli, ipahayag mong muli at i-manifest ang iyong dakilang kapangyarihan sa lahat ng crusades. Panginoon, dalahin ko po na lahat ng lumpo palakarin mo, lahat ng bulag makakakita, lahat ng pilay gagaling, lahat ng pipi at bingi magsasalita at makakarinig, tulad ng ginawa mo nung una sa lahat ng aming mga krusada. Panginoon, sa lahat ng crusade na gagawin namin, magpadala ka ng maraming pagagalingin mo. Magpadala ka ng maraming milagrong kamangha-mangha upang maitaas namin ang banal mong pangalan at magamit din ito sa Facebook ministry, YouTube ministry, maipakita namin sa mundo na ang Panginoon naming pinaglilingkuran ay buhay at ang himala mo, Panginoon, ay hindi kumukupas at hindi pa humihinto hanggang ngayon. Habang narito pa ang iglesia mo sa mundong ito, ang milagro mo ay patuloy pong kikilos sa iyong iglesia sapagkat ikaw ang nagpapakilos. Ang Espiritu Santo mo, Panginoon, ito ang gumagawa ng lahat ng milagro. Kaya nga po, lahat ng tagumpay na ibibigay mo sa amin, lahat ng milagrong gagawin mo at kagalingan na ibibigay mo, ibibigay namin sa iyo lahat ng kapurihan at kaluwalhatian sapagkat ikaw lamang ang mga karapat-dapat sa lahat ng glory at sapagkat ikaw lamang ang gumagawa ng milagro. Lahat kami mga instrumento mo lamang. Lahat kami, Lord, walang magagawa kung wala ka. Kaya, Lord, ito'y naunawaan po namin. Kaya patuloy mo kaming kahabagan, panghawakan, upang hindi kami magkaroon ng pride. Kailanman hindi namin maitataas ang aming mga sarili. Ibababa namin ang aming mga sarili upang maitaas ka namin. Kaya, Ama, maraming salamat po. Patuloy mong pagpalain ng mga kapatid ko na nakikinig sa Facebook ministry. Lord, lahat ng nanonood sa live streaming na ito, pagpalain mo po silang lahat sa taong ito ng dakilang pananampalataya, kaalaman, pangunawa sa iyong mga salita, sa kanilang pakikinig. Lubos mong ipaunawa ang true gospel sa kanilang tunay mong ebanghelyo. At dalahin ko po na lahat sila, Lord, ay magpatuloy na makinig upang lahat sila ay lumago at magamit mo rin sila sa iyong banal na gawain. Pagpalain mo lahat ng pastors na nakikinig, Lord, at mga lingkod mo, Lord, upang ito'y magamit din nila sa pangangaro nila, sa kanilang mga tupa. Lord, mag-manifest din po ang iyong kapangyarihan sa kanila, sapagkat magmamanifest ang kapangyarihan mo sa mga taong sumasampalataya sa iyong kapangyarihan, sa iyong himala, sa iyong mga kaloob. Sapagkat ang gift of healing, miracles,
Lord, ay bunga at kaloob ng Espiritu Santo ayon sa 1 Korinto 12. Kaya salamat, Lord, sa lahat ng biyaya mo sa amin, sa mga kaloob na binigay mo sa amin, kahit kami hindi karapat-dapat. Salamat sa gift of healing, salamat sa gift of miracle, miracle mo, Lord. Salamat sa gift, Lord God, ng pangangaral ng Ebanghelyo, Lord God, sa inyong mga anak. Pagpalain mo si Mr. Feli at ang kanyang pamilyang ito, patuloy kong dinadalangin. Ibuhos mo sa kanila lagi ang iyong dakilang biyaya at pagpapala sa financial, sa material, physical, higit sa lahat sa spiritual, sa lahat ng mga anak niya, sa lahat ng mga apo niya at mga mahal sa buhay. Ganon din po ang lahat ng mga lingkod mo. Patuloy mo nga kahabagan din ang mga lingkod mo. Lalo na sa taong ito, bigyan mo kami ng excellent na kalusugan sa physical at spiritual upang makagawa kami ng mas malaki sa taong ito. Lord, maging fit to work lahat ng mga lingkod mo. Dalahin ko ang kalusugan ng bawat lingkod mo, Panginoon. Salamat po. Binibigay ko sa iyo, Ama, lahat ng pinakamataas na pasasalamat, lahat ng kapurihan, kalwalatian. In Jesus' name, sapagat ito'y sa iyo lang, ngayon at magpakailanman. In Jesus' name, Amen. Thank you, Lord. God bless you po. Magandang gabi po sa inyong lahat. God bless you. Happy New Year. Thank you, Lord God.